Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mo ang 3 Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng mga sickness and of course diseases. Protect, lagi po nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit, at para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na po sa MX3 3 o'clock habit promo, kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasama pang gift pack araw-araw mula po sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lamang po dito sa aming himpilan sa DZRH para po sa mechanics.
Ito pa, alam nyo ba na imbes maging basura, pagkatapos mo pong i-consume ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3, ay sumusuporta po sa livelihood program para sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachet, ginagawa pong wallets, coin purses, or bags. Kaya sali na po sa MX3 3 O'Clock Habit promo at ugaliin po ang MX3 3 O'Clock Habit dahil hangad po ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, Prevent, and Protect. See posters or visit our Facebook page for more details. And the promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala po, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon mga kaibigan, dako na po tayo sa ating pong winner para po ngayong araw na ito ng Huwebes. Ikalima na po tayo sa buwan ng Marso, no? It's March 5, 2026. Congratulations, ang ating pong winner ngayong araw na ito ay mula po sa Maynila. Ayan, congratulations dahil nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3, ang ating lucky winner, Criselda Ocliaso. Criselda Ocliaso mula po sa Maynila. Congratulations! Mga kaibigan, oras po natin, 9 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon na po. Nako naman talaga. Mga lolo't lolo ko niyan, nako po. Aangal na yung mga yan. At yung mga nakikinig po sa atin ngayon pong araw na ito ng Huwebes, ganun kabilis ang araw, ano? Ikalima na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 5, 2026 mga kaibigan. Siyempre pa, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Natutuwa ako dahil meron tayong mga panauhin ngayon ng ating mga partner pagdating po sa public service. Sabi ko nga sa inyo, itong mga to kasisipag eh. Sobra. Talagang kapag ka po sila ang kasama natin, kasi alam nyo, pagka mas marami po tayong nakakapartner, mas marami po tayong naaabot, no, ng mga kababayan natin. Hindi lamang nangangailangan ng tulong, kundi ibinababa din natin yung kanila pong mga initiative para makatugon dun po sa ating mga kababayan. Lalo na sila yung may mga mga 7 areas of focus, no, na lagi po nilang dala-dala sa kanila pong mga proyekto at mga programa. Parang DZRH Operation Tulong lang. Kahit saan humarap, no? Pagdating sa public service, talagang tulong umaatikabo. Ano po?
So sila po ay ganyan din dahil sila po ay ating mga partner every now and then dito sa Public Service Hour, sila po yung ating mga nakakasama. But this time, first time lang natin silang makakasama dito sa ating programa. Kaya natutuwa tayo pag may mga nadadagdag. Ibig sabihin, dumadami ulit yung mga nakakatulong po sa ating mga kababayan. Anyway, bago po sa kanila, bago natin sila makakwentuhan, maya-maya po lamang, sandali lang sapagkat sabi po ng Pag-asa, tayo po ay nakararanas o makararanas pa lamang ng tinatawag na Danger Level Heat Index. Abot po ng 42 degrees Celsius. At yan po, lalong-lalo na ay dyan po sa mga residente natin. Saan ba? Meron ba tayong partikular na lugar? Alamin nga natin. Meron pa ba tayong mga nasa ilalim ng extreme caution heat index o yung temperature na 33 hanggang 41 degrees Celsius? Dr. John Manalo mula sa DOST Pag-asa. Dr. John, magandang hapon. Mainit na hapon na. Mainit na hapon din po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Yes po, posibleng umabot ng danger level dito sa Palawan, particular na dito sa Coron, at posible po na umabot dito ng 42 degrees Celsius. Bukod po dito ay wala na pong ibang station na nakikita natin sa susunod na 2 araw na posibleng maging danger level. Samantala, moving on po sa ating ulat panahon, yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto dito sa northernmost part ng ating bansa, particular na dito sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Posible po yung mga pag-ambon dito, pero yung mga ambon na ito ay wala naman pong magiging significant na epekto sa anumang ating like yung chance na yun ay nananatiling maliit lamang. Yung sa ating latest forecast, yung easterlies naman yung nakakaapekto dito sa Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental, at magiging maulap at mataas yung chance ng pag-ulan sa mga binanggit natin na 3 probinsya. Pero sa mga susunod na oras at dun sa i-release natin na bagong update ng forecast mamayang 4 p.m., malaking posibilidad na yung kaulapan dito ay magre-recede na o mababawasan na. Ibig sabihin, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, except lang doon sa northernmost part na binanggit natin kanina, ay magiging mababa yung tsansa ng pag-ulan. Yung nakaka-apekto sa atin mainly ay yung easterlies or yung mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Yung hangin na ito rin yung nagko-contribute, kaya mas maalinsangan yung nararanasan natin ngayon. Itong mga ganitong sitwasyon ay senyales din na malapit na tayong mag-transition. Malapit ng mga ilang araw na lang, Dr. John. Well, posible po na 1 hanggang 2 linggo pa. Pero yung second half po ng March, ito yung time na nakikita natin na most probable na mag-terminate na o mag-end na yung ating hanging amihan. Init na talaga, Kaya pala sabi ninyo, lagi nyo paalala sa ating mga kababayan, stay hydrated. Yes po. Although, i-note din po natin na may posibilidad na muling makaapekto o lumakas yung amihan next week. At pero after nun ay yun, unti-unti na po malaki na yung posibilidad na pa-terminate na po ito. Kasi parang 42 degrees Celsius yung heat index sa Coron, Palawan ulit. Parang yung Palawan ngayon ang natsyempohan ng mainit na panahon. Yes po. Dito naman sa Metro Danger Manila. level. Opo, mas mababa naman po. Oo, hindi pa ganung karamdam. Yes po. Oo nga, nakakapagpasuot pa ako ng panlamig Oo nga. So, pero yung mga pagulan-ulan, mararanasan pa rin natin yan, Dr. Jan? Well, so yung mga pagulan natin, starting bukas hanggang sa isang araw ay talagang bawas na yung mga chance ng mga pagulan na yan. Except lang dito sa northeasternmost part ng ating bansa, yung naapektuhan ng amihan. Pero mga pag-ambon lang po yung posible nito na idudot. Oo, at wala ng bagyo wala ng LPA. Buti na lang po at nabanggit niya. Sa CC threat potential natin ay may nakikita tayo na chance na maging low pressure area. Pero hindi naman po ito yung lalapit sa ating kalupaan, magdudulot ng mga pagulan. Nasa labas po ito ng PAR. So hindi papasok? Hindi po natin nakikita na papasok ito. Naku, pustahan tayo, di yan papasok. Mainit na yung panahon natin, Dr. Jan. ayaw ng bagyo ng mainit, di ba? Actually, isa rin po yan, yung northeast monsoon ay tumutulong din. Yung lakas ng hangin na yun ay tumutulong para hindi na mag-move westward papalapit sa ating bansa. Yung posibleng mamuo na low pressure area na ito. So, ingat-ingat na tayo dahil pataas na, I think 39 degrees Celsius heat index meron na rin tayo sa bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao. Parang nakascattered na yan. Yes po. Okay, maraming salamat, Dr. Jan. Maraming salamat din po at ingat po tayo.
Maraming salamat Dr. John Manalo mula po sa DOST Pag-asa o ating mga lolo't lola ha. Stay hydrated. At talagang mga ilang araw na lang siguro baka next week. Tag-init na tayo. Yan, pwede nang magtampisaw. No, sa mga swimming pool, sa mga beach. Pero huwag kayong papasiguro ha. Kala nyo pagka nasa beach kayo, tas nandun naman kayo ng kalagitnaan ng tanghaling tapat. Naku po, masama din yun, di ba? Ang skin. Mga kaibigan, sandali lamang ha. Meron lamang tayong mahalagang balita sapagkat si Curly Discaya daw po isinugod po sa ospital. Alamin natin kung bakit ha. Ire-report sa atin yan ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle, bakit? Dinala mismo yung kontratistang si Curly Discaya sa ospital kaninang umaga para magpasuri sa kumpirmasyon sa DZRH yung sinabi ng abogado niyang si Atty. Cornelio Samaniego III na bibisitahin niya sana yung kanyang kliyente nang matanggap ng balita kaninang pasado 11 a.m. Mismong si Discaya anya yung nagsabi sa kanya na isasalang daw siya sa MRI pero maski siya raw nagulat kung bakit ito yung gagawin sa kanyang medical procedure. Una rito sumulat si Samaniego at Discaya sa Senado noong Pebrero 25 para humiling ng medical executive check-up sa pinakamalapit na pampubliko at pribadong pagamutan alinsunod yan sa mga patakaran at regulasyon ng mataas na kapulungan. Nais niya ring sumailalim sa complete blood chemistry test, chest x-ray at check-up sa puso. Sabi ng legal counsel, hirap na maigalaw ng kontratista yung kanan niyang balikat, nananakit yung ibabang likuran at hirap sa pag-ihi at paghinga, lalo na raw sa gabi. Halos 7 buwan nang nakakulong si Discaya sa Senado matapos siyang i-contempt noong September 18 ng nakalipas na taon. Wala pang balita si Samaniego sa mga oras na ito kung nakabalik na ba sa Senate Detention Facility yung kanyang kliyente. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Oras po natin 19 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Bago tayo magbigay daan sa ilang paalala at syempre ang ating mga panauhin, magkwentuhan na tayo ha? Ang bilis ng oras. Bigyang daan muna natin ating balita mula sa Pag-ibig Fund. Sumampa sa halos 50% o abot sa 9.43 billion pesos ang investment income po ng Pag-ibig Fund noong nakaraang taong 2025 na nagbigay daan para mas mapalakas nito ang posisyon nito sa pananalapi o yung kanyang fiscal position. Matugunan ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng abot-kayang pabahay at lalo pang lumalagong ipon ng mga miyembro nito. Ang kinita po ng Pag-ibig Fund mula sa pinalakas na pamumuhunan nito ang tumulong para maitaas naman ang overall financial standing ng ahensya noong nakaraang taon. Tumaas sa 1.23 trillion pesos ang total assets ng Pag-ibig Fund habang ang gross investment portfolio nito ay umakyat naman sa 190.13 billion pesos o 41% ang itinaas sa pagtatapos po ng 2024. Kaugnay niyan sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na ang paglago ng investment ng Pag-ibig Fund ay nagpapakita ng pagtupad nito sa pangako para sa responsableng pangangalaga sa ipon ng mga miyembro. Samantala, binigyang din ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer o CEO Marilyn Acosta ang pananagutan nila na pangasiwaan at palaguin ang pondo ng mga manggagawa bilang mga miyembro ng Pag-ibig Fund para naman sa mas malaking benepisyo, lalo na po ang pagkakaroon ng bahay, mga sariling bahay mula sa affordable housing program ng gobyerno. Oras po natin, 21 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. This time check is brought... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Millones! NBC Millones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik kilas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars sa Sinambabel at Pangji. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala.
Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 27 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, meron po tayo mga panauhin live po dito sa ating studio ang ating mga bagong partner, no? Sa hanay po ng mga Rotarian. So, mula po sa Rotary International District 3830 ang ating mga partner naman talaga sa DIA. Ayan, alam ko nakikinig si Sir Arfel Joseph Austria ng RC Muntinlupa Central. Hi Sir Joseph, kahapon ang guest namin yung kanilang Rotarac ng Muntinlupa Central kasi meron silang mga programa. Okay, so ngayon po makakasama natin ang Rotary Club of Makati McKinley. Sa wakas, meron ulit tayong mga bagong club members, partnership po tayo dito. Unahin muna natin ang kanila pong UCP muna. No, ngayon po ang Unite for Good President, ipakilala natin ng RC Makati McKinley. Mga kaibigan, si UCP Glaze Jenson. Yes po. Magandang hapon, UCP Glaze, and welcome po sa Public Service Hour. Magandang hapon po, Miss May. And maraming salamat po at na-invite nyo rin po kami dito sa programa nyo ho. Lahat po ay welcome, lalo na pagka meron tayong mga programa, proyekto para sa ating mga kababayan, UCP Glaze. Yes, oo. Ang kita man ng name nyo, ba't Glaze? Ay, in short po, ng Glyceria. That's, Glaze. Glaze, Ganda. Glaze po. Ayan, welcome po. And then of course, ipakilala na natin ang kanya pong mga kasama. Ayan, ang past president po ng again, RC Makati McKinley, Sir Bing Ikam Nina. Tama po ba, Sir Bing? Magandang hapon. Magandang hapon po sa welcome. Inyo, Ma'am May, and sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa Public Service Hour. Another past president, ayan, Ma'am Vilma Marcelino. Magandang hapon po. Hello, magandang hapon, Miss May, at sa lahat po ng mga nakikinig. Good afternoon. Welcome po. And of course, ang President-elect, ayan, papasok pa lang. Malapit na, ilang buwan na lang. Mga kaibigan, Ma'am Irish Hazel Manawis. Ayan. Good afternoon Good sa lahat ng afternoon. nakikinig sa inyo, Miss May. Ayan, magandang hapon. So, welcome po sa Public Service Hour. Natutuwa kami dahil meron para kayong mga malaking programa at proyekto din. I think grant po itong upcoming isang international grant. Yes. Wow. So, pag-usapan po muna natin siguro yung bagong programa bago natin balikan yung pong inyo pong mga mga nakaraang nagawa dahil sabi ko nga ngayon ay Marso, then April, May, June. Actually, patapos na eh. Almost done. Oo, almost done. Pero kahit almost done, ang mga programa at proyekto po ng Rotary, hindi na puputol. Yes. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang. Kung may sinimulan ka, even hindi na ikaw yung official or president, go pa rin. Yes. G pa rin So pag-usapan po natin ito pong ito pong upcoming na program ninyo na malaki, isang grant. Ikaw muna siguro, UCP Glaze, mag-discuss. Actually, para PP kanino po Bing ito? will discuss on the Global Grant Project. The Global Grant. Okay. PP Bing. Sige po, ito'y para sa mga... teka muna, ano bang inyong signature project sa club? This is one of our signature project po. Per area of focus, meron po kaming signature project. Yes. And then ito po ay sa area of focus ng... vocational and livelihood, economic. So, pag-usapan na pagka pinag-usapan natin economic, tapos meron tayong tension ngayon sa gitnang silangan. Naku, mahalaga yan. PP Bing. Magandang hapon again. Opo. Yun pong aming project ay ang tinatawag naming Revive. Which means revitalizing the visually impaired with vocational education. Mm-hmm. So yun pong aming binigay po namin itong project na ito para alang-alang sa mga estudyante ng Philippine National School for the Blind para bigyan sila ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Dahil tinitingnan namin na hindi balakid yung pagiging isang isang bulag kasi mas importante yung vision
kesa sa eyesight para sa Opo. amin. Ano. Kaya po binigyan namin sila ng pagkakataon na makapagtapos, makabigay kami ng ng education. Lalo ang focus po namin is information technology. Kasi po sa ngayong panahon natin, napakadami na pong advances sa technology na nakakatulong po doon sa mga taong may kapansanan, lalo ng bulag. Kaya magkakaroon sila ng chance. Kaya yung courses namin yung yung content creation kasama doon, tapos yung music production, at saka isa pa yung digital transcription. Yun. Palagay namin kayang-kaya nila po yun. At hindi po ito natatapos dahil nga naibigay namin, kundi nagpapatuloy po ito kasi hanggat hindi kami nakakapag-graduate ng tao, nakakapagtrabaho, doon namin ma-measure yung success nitong aming project. So ito po yung Revitalize Visually Impaired Vocational Education. Ano po ang naging inspirasyon ninyo para simulan yung ganitong programa at maging signature project nyo rin po? Sa totoo po, sila mismo, yung mga faculty at saka mga estudyante, ang naging inspirasyon nila kasi parang aspiration po nila ito. Ito po pinag-isipan namin magmula pa nung nag-umpisa kaming tumulong sa Philippine National School for the Blind noong 2018. At sinubukan namin at that time na mag-apply nung grant. Napakalaki yung amount, $2 million yung halaga. Pero sa kasamaang palad, hindi po tinanggap na reject. So pero hindi yon naging balakid para sa amin. Hindi kami na-discourage. Pinagpursige namin hanggang sa finally last year na approve po, at yun nga nag-umpisa kami. At yun nga, marami sa aming tumulong ng mga stakeholders, hindi lang po kami, pati local government. Sina Mayor Calixto Rubiano ng Pasay was there during the turnover namin nung isang araw, March 3. Nandun yung district governor, pati may bisita kami from international. Dahil nga, lahat sila po sumusuporta dito sa project na ito. Ilan po mga beneficiaries? So first ito, no? First time. Very first time po. First time. Tapos, in 60 years of the existence. Although meron naman po sila 20 years ago na yung therapeutic massage. Pero sabi namin, hindi lang naman yun yung talento ng mga ng mga visual. So yun yung So mga ilan po yung mga beneficiary? Lahat po ng estudyante nila, open po ito, mga senior students. So ang pinag-usapan po namin ngayon, sa unang batch siguro, mga 130. Pero tuloy-tuloy po ito. Every year, merong nadadagdag dito. So, palagay namin at least for the next mga 500 po yung beneficiary. So, continuous lang po. Continuous po. Sa bagay, ang dami na nating blind ngayon. Actually, dito po sa DZRH, ang dami nating mga listener na blind. Talaga may mga radyo sila. Tapos pag nakikita namin sila sa mga events, sa mga program, sinasabi nila na lagi po sila nakatutok sa amin. Ayun, lalong-lalo na yung mga massage therapist. Yun ang kanilang pangkabuhayan, di po ba? Okay. So, pagka pinag-usapan po natin ito, ilan pong courses, vocational courses ang para po dito sa ating mga beneficiaries? Sa ngayon po ang na-approve ay 3 vocational courses. Yun nga pong transcription, yung content creation, so pwede silang gumawa ng video, ng podcast, dun sa sa YouTube, pwede silang doon ang kanilang sarili nilang program, at saka music production. Kasi po napaka-talented nila. So maganda boses, and na rin namin yan kasi nakatulong sa amin, pati hindi lang sa aming Rotary Club, nag-compose na rin sila ng kanta sa mga Rotary sa abroad, no? Like sa meron kaming yung Rotary Club of Champaign. Yung Champaign sa Illinois. So pinopromote din po namin yung kanilang talento para maging livelihood nila, mag-compose ng music
kahit dito man lang sa maliit na circle ng mga Rotarians. Oh, tsaka talagang nai-enhance yung kanilang mga hidden talent. Oo. Di po ba? Pag may mga ganitong opportunities sa kanila. Ito po bang Philippine National School for the Blind, Pasay po ito, no? Ito po, Located. Pasay po siya. Oh, kaya pwedeng tumugon ang lokal na pamahalaan at pwede din silang tumutugon po sila. Anong tawag nito? Mag-partner, magki-partner kayo, no? All out support sila. Si Mayor. From the mayor down to the councilor. Si Mayor, Mayor Emmy. Oo. Yun. So, dun sa tatlong kurso, nakakatuwa kasi na siya nakaangkla na rin siya sa makabagong panahon ng digitalization, which is very, actually, pag makikita natin, very helpful ito sa kanila Di po ba? Kasi doon na-enhance yung kanilang yung yung kanilang talent na wala sa iba. Na-inspire din po nila yung mga sighted children. Alam niyo po. Opo. So ito ay kailan nga po ito gaganapin yung kanyang Actually po turnover na po yun ng isang araw. So, okay. But the offering of the courses will be this coming school year. So pagpasukan, ito na sila na. Po. Yes. Tapos 130, tama ba? Students yung mag-start. Marami yun. Marami-rami. Tapos Miss May, this project po will be featured to the Rotary International Convention this coming June in Taiwan. Taiwan. So punta kayo ng Taiwan. Yes po. Kailangan. This is a legacy project din po ng Rotary Club of Makati McKinley. Oo, kasi doon pwede nilang gayahin as wow. Pwede nilang gayahin at pwede kaming tulungan pa. Para mas mapalawak pa natin dito. Paano mechanics nun? I mean, yung partner sa Taiwan, magpe-present kayo. We are one of the luckiest club na napili po ng Rotary International Committee doon sa breakout session. Wow. To present our project. To present this project. And then to be funded. Hopefully. Hopefully. And to be featured po. To be featured. Ay, malaking bagay yun. Kasi kasunod na yung fund nun. Exactly. Sana nga. Sana po. Para magiging inspirasyon din po. Yes. Totoo yun. Kasi every now and then, sabi ko sa inyo ngayon, ang dami nakikinig na mga talagang walang paningin, Pero pag tinignan natin sila, nakakatuwa sila makasama. Ang sasaya nila Mga masayahing tao, Pilipino. Yun. Kaya, congratulations. Ang laking tulong po yan sa kanila. Okay? So, maya-maya po sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung inyo pong iba pang mga programa. Sandali lamang po. Oras natin, 40 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars sa Sinabaybel at Pangji. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Ang bilis naman ng oras. Meron na lamang tayong 10 minuto, 4:00 na ng hapon. At ngayon mga kaibigan, balikan po natin ang ating mga panauhin. Balikan natin si UCP Glaze at pag-usapan natin UCP Glaze, yung National Kick-Off Project ninyo para sa pagbubukas po ng Rotary Year. Saan po ito? Ano ang Actually, programa? Miss May, it was celebrated at the National Children's Hospital last July 1. And to cover the area of focus is disease prevention. We donated, we supported yung expenses of the children, yung lagi pong yung mga outpatient na pupunta doon, cancer patient na kulang po talaga sila sa panggastos na pang-araw-araw. So, we're part of it. We donated cash for minamanage. We have partners kasi dito, the Cancer Treatment Foundation Inc. Sila po yung aming partners sa project na to. Smile with the Little Warriors. The beneficiaries are almost 200 cancer patients, outpatient, and 50 ward. Grabe, So, yun ang kick-off mo sa pagsisimula ng Rotary Year. Yes, I mean, as your project. Yes po, for this Rotary Year. 200 cancer patients. Yes. Saang hospital po ito? National Children's Hospital in Quezon City po. So, ano po yun? Global din, hindi naman? Hindi. It's a support din ng mga Rotary Club members. So yun po. Internal fund from the Rotary Club, Makati McKinley, and meron din dalawang kaming nakakolab na sponsor with the Rotary Club Magallanes, Rotary Club Guadalupe Magallanes, then Rotary Club Makati, plus yung fast foods na and also the McDonald's support us to give the food. Ayan.
Okay. Galing. So that's it po. It's a celebration of the National Children's Day ng Rotary, which starts during the day 1 ng Rotary year. Na naging kick-off part. Yeah, it's timely also Galing. the celebration of the National Malaki. Children's Day. Oo. So puntahan natin yung outreach naman. Ito po yung mga bata din ito. I think PE, Irish. President-elect. Yes, Miss May, isa sa mga naging program ng Rotary Club of Makati Makinlis yung pagbibigay assistance sa tagapangasiwa nung St. Rita Orphanage dito sa May Sukat. Wherein nagbibigay kami ng mga, hindi lang tulong sa mga bata, kundi yung mga assistance din dun sa mismong tumutulong sa mga bata, yung mga madre, at saka yung mga helpers nila. So, naging regular na project na to ng Rotary Club of Makati since 2018. Nagsimula to dun sa isa sa member namin. As sponsor ng family nila hanggang naging regular ng habit naming magbigay every year. So every first week actually to ng December. Ginaganap. Oo. Ang ganda nung sabi mo, naging regular habit na magbigay. Galing. Oo, yun naman talaga dapat tayo sa puso talaga nang gagaling yung pagtulong, di po ba? So ilan yung beneficiaries nyo dito? Nakaraan. Ang total orphans, mga 40 plus. Mga 30 plus, mga ganun. Plus yung staff nila na mga 20 plus. Oo. Ayun. And then of course, IPP Vilma, another outreach, Mount Makantug. Yeah. Oo, anong naging project natin? This is for the a school po sa taas ng bundok. No, ang pangalan po ng school is Rawang Annex Makantug Rawang Annex Elementary School. During the December 8 na Mama Mary Day, namigay po kami ng school bags and school shoes sa 40 students po doon. Nag-donate din po ng books para po sa reference books po, no, for their small library. Yan. So pero let me discuss po yung brief information about that school, no. Ito pong school na ito is extension of a school na Rawang Elementary School, no? Yung Rawang Elementary School 250 plus students yan. So ang mga bata po nung previous na wala pa po yung school sa top of the mountain, bumababa at umaakyat sila, 1 oras baba, 1 oras akyat, everyday na papasok. Hanggang mapagod na po yung mga estudyante sa pagpasok at hindi na papasok. So may isang mabuting loob na organization na nag-put up po ng school at the top of the mountain na yan during 2014. And then, yung isa pong, yung nagmamanage or the project manager po nung company na yon is naging member po namin. Since during pandemic po, nawala na po yung company, no, hindi na po sila function, inano na po namin, parang naging adapted school na rin po namin itong school na ito. During pandemic, namimigay po kami, nagkaroon po ng mga community pantry, and starting 2022, nung okay na po, no, in-start din po namin na i-renovate yung school kasi bagsak-bagsak na yung mga kisame, tumutulo, hindi na maganda para sa estudyante. And then, naglalagay po kami din ng mga palikuran wala po kasing CR. And then the teachers weekly po umaakyat, weekly po umuuwi, 'di ba, mga hero sila. 2 teachers po natutulog lang sa lapag. So we decided rin po na tumulong sa kanila sa pagbigay ng teachers quarter. So nabuo po yung lahat ng project sa 2 term from 2022 to 2024 na 2 RY, Rotary Year. Opo. And then na-feature po yung project na ito sa Rotary International Convention sa Singapore. Opo, nung 2025 May. 2024 May. Yeah. So ang nangyari po doon ay ang title po ng aming breakout session is Small Club Big Project. Meaning we are a small club but we can create big projects, no, through unti-unti,
mga grants po na galing sa district at mga tulong din po ng mga partners club namin po. Like ang tumutulong ay mga District 3620 from Korea. Yan. So like sila rin po ang principal namin, yung Rotary Club of Chosun Gokwa and the District 3620 from Korea dito sa Revive Project. Sila rin po yung naging principal po namin doon. Oo. Ang galing. Ang daming mga estudyante ang nag-benefits dito sa programa na ito. Ang tawag yan, indigenous community. Yes. Ayun. Mga impactful projects, di ba? Lalong-lalo na pagka mga nasa mga remote areas, ganito. Medyo malayo-layo ng konti sa Metro Manila, makikita mo na parang ang layo nung nila no? Imagine mo, ilalagad ka 1 hour, no? Yes. Pakyat pababa. Ang laking challenge. Sabagay, pag mga bata pa estudyante, tamarin ka na talagang pumasok pag ganun. Pero yung iba, masisipag pa rin na. But the challenge kasi doon, Miss May, is yung construction. Kasi wala po talagang means of transportation. So, you have to make hako talaga doon sa mga... Yan kasi yung challenge ng nila Kita nyo? Hirap makarating doon. Sa pamamagitan ninyo, tignan nyo, dami yung nagagawa para sa mga community, di po ba? Naku, congratulations. Thank you. Thank congratulations. You po. Maraming salamat. Ayan, any other announcement? Meron kayo babatiin bago tayo matapos? Shout out lang sa aking mga 128 Tech Consulting Inc. employees and officers. Hello. Ayun. Magandang hapon po. PP Bing? Okay na. Thank you so much. Ayan, Ma'am Glaze. Ako, thank you so much, Sim Alex, for connecting me with the DZRH. Nandito na kami ngayon. Thank you. At thank you so much po. Ayan, Ma'am Irish. Yes, thank you po, Miss May, for this opportunity. Sana po yung mga susunod na project. Hindi kayo magsasawang invite. Oo naman, oo. Partner tayo. Ayan, maraming salamat from Rotary Club of Makati, McKinley. Ayan, ganda ng pangalan eh. Galing. Mga kaibigan, sandali po lamang. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Eto, dito ako believe dahil nasa Nolasco Street, Tondo, Maynila ang ating Malakas promo kasama ang MX3 at syempre si RH27 Noche Kakas. Noche, mainit na hapon mo ang mainit dyan sa area mo. Ala, Noche, pihit ka ng konti, mainit din yung signal mo. Mukhang uminit na yung signal mo. Go ahead, go ahead. Go ahead. Yes. Sabi ko, isang bahay Noche, ikot ka po ng konti. Ayan, medyo malabo ang signal ng ating kasamang si Noche. Sige nga, konting pihit pa, Noche. Go ahead, go ahead. Again. Siguro alis ka muna diyan sa mukhang baka nandiyan ka sa high tension wire. Ayan, go ahead. Noche. Isa pa, layo ng konti. Layo. Mukhang meron kang high tension wire diyan eh. Ayan, okay. Ayan, go ahead. Okay. Sige, lakad ka pa, Noche. Lakad. Yan. Lumapit na sa akin yung... Sige, alis ka lang sa area. Layo ka pa, layo. At mukhang nasa high tension wire ka dyan. At malabo yung signal mo. Sige, go ahead. Yan. Ayan. Yan.
Okay, so tawagin agad natin na Miss May, yung maswerteng nanalo na dispatan natin nakikinig ng DCRH. Ayan, no, yung kanya, dumalaw lang sa isang hospital dito sa may Tondo, Manila, particular dito sa may malapit sa Santo Niño Church. Ayan, ito yung kanyang panonood. At bukod dyan, may dala din siyang radyo kasi pagka nagbabantay siya ng pasyente at doon siya umasa. So, ano pa kala nila? Ayan, matagal na ka pang nanonood ng DCRH. Yes. Okay. Oh, may truck na ako. Okay, so dyan, bibigyan ka na agad namin ng 1,000 pesos. Ayan. At syempre, sasagad na namin. Meron ka pang MX3 package. At hindi lang yan, meron ka pang t-shirt. Ayan, sagad-sagad na natin. At yung payong, ayan, bigay mo kay ate. Ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat sa DCRH. Ayan. More power po. Yan. At kay Ma'am May Sinauan. Ayan, idol kami today. Okay, Salamat so po. para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 na pesos kung natin nakatutok sa DCRH, balay nyo naman kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRH Malakas Promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito kami bilib. Yan. O naman si RH27 na para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Siyempre sa ating Malakas Promo kasama ang MX3. Pansamantala po tayo magpapaalam. Again, thank you so much Sir Bing Ikamnina, Ma'am Vilma Marcelino, Ma'am Iris Hazel Manawis, and of course Ma'am Glaze Jenson. Yan, ang cute na apelido ni Ma'am Glaze. Gigi. Pansamantala po sa pangalan ng buong pwersa ng DCRH News Center at ng DCRH Operation Dulong, maraming salamat Eiza, Gabriel. Ako naman may binauhan para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petrocor po sa programang DCRH Break Time. This time check is... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, prito ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng